Magandang buhay mga ka-garden. For today's video ay magtanim tayo ng zucchini. Ito si zucchini. Sa hindi pa po nakakaalam, yan po yung itsura ng zucchini. And then yung 361, hindi po yan ang price kasi nakasale sila kaya nakuha ko ng 56, pero dating presyo yata niyan ay 361. And then kung nakita nyo man yan sa ating yung malaki na yan na po yan si zucchini. Kadalasan talaga tong zucchini ay nabubuhay sa malamig na area. Sa US, ayan, maraming ganito. Saan pa? Sa Australia, meron din yan. And then sa China, ang gaganda ng mga nila zucchini. And then sa Korea, yung mahilig yung mga Korean dyan eh. So ito po, nandito lang tayo sa Pinas, andito tayo sa Tagaytay. So mas maganda magtanim ng zucchini ay yung hindi siya tag-init. Ito yung gagamitin natin mga ka-garden. Gumagamit kasi ako sa pagtatanim, ang ginagamit ko po para mabilis po siya mag-germinate, Coco Dash to na may halong ipa, pero pwede naman puro lang Coco Dash. Kasi nagtry ako doon ko pinunla mismo dyan, nilagay ko doon banda, ayan yun, diniretso ko sa lupa. Ang tagal po tumubo, hanggang ngayon hindi pa tumubo. So nagtry lang ako kasi ito mga ka-garden, 3 to 4 days meron na, pero kadalasan talaga 3 days ay 2 to 3 days, depende yata pag lagi mo siyang binabasa. Mabilis lang po siyang tumubo. So ito yung zucchini, itsura ng ng zucchini. Meron din tong kulay yellow nito. Ito yung siyang zucchini to na zucchini bang tawag nito, no? Ayan, kabilang po to siya sa kabilang po siya sa, kamag-anak po siya sa kalabasa. Ang pagkakaiba sa kalabasa ay gumagapang, ito naman ay pag ganyan lang yan, then yung bunga ang bunga niya ay nasa puno. Tapos magiging ganito mga ka-garden, o ang bunga niyan, ganyan. Tapos ang din, ganyan din yung kalabasa. Tapos ang kanyang seeds ay ito, ganito, ayan yan. Ito siya, nabili ko 65 yata to, 66. Nakalimutan ko. Magkaiba kasi itong silang binilhan ko. Legit po to. So tutubo talaga yan. Pasensya na mga ka-garden kung maingay ang aking background kasi meron nagko-construction dito. So paano ba magtanim ng zucchini? So kuha lang tayo ng isa kasi marami na akong zucchini dito. Baka wala na akong pagtaniman mga ka-garden. So ito, ayan, dalawa. And then dalawa din nito. Kasi pagtanim nito, hindi rin basta-basta itatanim mo lang, ilalagay mo lang. Ituturuan ko kayo paano siya, tamang pagtanim. So ito nga, pag magpapatubo ka ng zucchini, ito kasi yung ginagamit ko mga ka-garden. Ito ba? Bili ko nito 15 pesos. Ay 10 pesos pala. Naluan ko lang sunog na ipa. Yan, ito yung mga ginagamit ko pag nagpupunla ako. Kasi tingnan nyo, mabilis lang po siya tumubo. Mga hybrid yan ng mga kamatis. So ito mga ka-garden, ang ingay-ingay ng kapitbahay namin, may pakanta-kanta pa talaga sila dyan. Kasi ito yung yellow, and then ito yung wait lang, yan. Tapos ito naman diba dito yan siya, dito kasi yan tutubo mga ka-garden. Kasi ako, hindi ko pa alam pagtatanim nito. Even yung mga seeds ko na mga diretso lang kung ganyan. Hindi ganyan ang proper pagtanim. Para mabilis pa lang tumubo, ito mismo, yan. Ganyan mo lang mga ka-garden. At saka, spray. Huwag masyadong tabunan. Basta iba. Ito kasi zucchini, yan. Yan. Tapos, kaya yung iba, matagal tumubo siguro. Kaya, dahil hindi siya nakabaon ng ganun, dapat ganyan. Ito kasi yung zucchini na gawin
And then, ito naman yung yelo. Maglagay ako ng yelo kasi bibigay ko sa kapitbahay namin. Ganyan ako mga ka-garden pag magpunla ako. Pag marami akong pinupunla, binibigyan ko rin yung kapitbahay namin. Dapat ang ating laging basa. Mabilis po yan. Pag ganito ang ginagawa nyo, promise, 3 days, 4 days, or kaya 2 days, meron na yung kasi ilagay nyo lang siya sa malilim muna. Pag ganyan ng mga ka-garden, wait lang ha, yan, sprayhan lang natin ng tubig. Kung wala kang sprayer, pwede na yung diligan nyo. Pag ganito na mga ka-garden, kailangan nyo din yan paarawan pag ganito, kasi para hindi siya magiging legi. Kung pabayaan nyo lang ang niyan, magiging legi siya. So ang mangyari niyan, magiging bagsak na yan, reject na yan ang inyong ang inyong zucchini. So para hindi siya maging legi, ayan, paarawan nyo. O, napakadali lang po buhayin. Then after, meron na kasi ako niyang malaki na, yan siya. Yan, pakita ko sa inyo mga ka-garden, at saka yung pagtanim nito din. Yan yung video. Tapos mga ka-garden, ito yung unang pinunla ko na zucchini na nakita nyo na ngayon, na yung pinakita ko lagi na malaki na. Tapos ganito naman ako mag-transplant mga ka-garden. So ito yung zucchini natin dahil marami ng ugat, need na natin siyang i-transplant. So ito yung gamit kong lupa, garden soil lang yan dito. Yan, na may kasamang na nilalagyan ko talaga yung lupa namin na sunog na ipa. And then naghalo din ako dyan ng chicken manure. Dito Yan, tapos ganito ako mag-vlog. Ito po yung chicken manure, yan yung ipot ng manok. Kasi marami na siyang ugat, kailangan na natin siya. O tingnan nyo mga ka-garden Pagkatapos ginagawa ko niyan, lagyan natin ulit ng chicken manure. Tapos saka natin ilagay, takpan. Yan. Tapos ganito din dito. Halika. Di naman to siya gumagapang. Ganda ng ating ganda ng ugat niya tingnan niyo mga ka-garden kaya sabi ko sa inyo, gamit kayo ng Coco Dash pag magpunla kayo, kasi maraming yung ugat. Ay, kamali tayo. Yan, pang pataba yan. So, ganyan lang. At lagyan. Then, after 3 weeks mga ka-garden, ito na ang ating zucchini. Yan, malaki na siya at nakapagbawas na ako ng dahon dyan. Kailangan natin tanggalin yung mga dahon sa baba para yung nutrients ay makafocus dun sa flower and then sa bunga niya. So, yan ang reason kung bakit natin kailangan tanggalin yung nasa baba na dahon. Nakapagtanggal na kasi ako nito. At ito pala mga ka-garden naglagay ako ulit ng chicken manure dito, and then mag-spray din kayo mga ka-garden pang insekto, kasi ito kasi minsan nilalanggam siya at lapitin din ng mga insekto. Kaya check nyo yung mga dahon, at ito na nga yung aking zucchini, yung sa isang dahon dyan ay meron pong mga langgam na nagbahay-bahay, at kung napapansin nyo meron na siyang pausbong na mga flower. Mga ka-garden, lagi nyo i-check ang mga dahon, kasi pag may pag kumukulubot yan, asahan nyo meron talaga yung insekto. Ito na nga, nagbinahaya na ng langgam, at i-sprayhan ko mamaya. So ang ating zucchini ay need natin tong lagyan pa ng malaking kahoy or kawayan, ilalagay ko dito kasi lalaki pa to mga ka-garden, at hindi pa ito ang kanyang lalaki, pero lalaki tuloy, laki, pero hindi naman to gumagapang mga ka-garden. Ganyan lang yan siya, pero lalaki yan, at hindi yan kagaya ng kalabasa. Ng kalabasa ay gumagapang, pero kamag-anak po siya sa kalabasa. So mga ka-garden, ang pala nito, fertilizer ko, chicken manure, and then fish amino acid.
yan po ang nilalagay ko. Twice a week ako nagdidilig nitong fish amino acid. So meron tayo diyang tawag niya recipe paano gumawa ng fish amino acid na nanggaling sa bituka, hasang at kaliskis ng isda. So, itong mga zucchini natin dyan, meron mga maliliit bago kong transplant kasi yung kasabay nito mga ka-garden ay nalusaw. And then, yung iba naman binigay ko sa aming kapitbahay. So, 3 lang dito ang naiwan pero nakapag-transplant na din ako ulit na naman. Pero maliit pa siya. Mga 1 week mahigit pa yun. Ito kasi mga 3 weeks na to eh.